Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 6. Saan ka pupunta? Magche-check-in sa hotel. Napailing na lamang si Sophia habang pinagmamasdan si Dennis na diretso ang lakad patungo sa nakaparadang taxi. He was a typical rich kid, hotel agad ang iniintindi nito sa halip na kumain muna pagbaba nila sa terminal ng bus sa Baguio. Wala akong sapat na pera, ani niya. Don't worry. May mga pag-aari akong hotels dito. Hotels? As in plural with an S? Yeah. Kinuha nito sa kanya ang bag niya. Come on. Subalit na natili lamang siya sa kinatatayuan. Hindi ako nagpunta rito para tumuloy sa isang mamahaling hotel at magbakasyon. Kung ganon, anong gagawin mo rito? Magpapahinga sandali at pagkatapos ay sasakay na sa bus na pupunta sa Sagada. Ibig mong sabihin, hindi talaga rito sa Baguio ang punta mo? Bakit? Sino ba may sabi na dito ako pupunta? Hindi talaga. Nauna na siyang naglakad upang maghanap ng makakainan na malapit doon. Pagod na rin naman kasi siya sa biyahe at hindi na niya kayang magbiyahe pa sa ibang lugar para lang kumain. Ano nga pala ang gagawin mo sa Sagada? Tanong nito na walang kahirap-hirap na umagapay sa mabilis na paglalakad niya. Malayo na yun ah. Doon nakatira ang tiyahin ko. Yung tiyahin ko na pinakamagaling na cook sa buong mundo. Yap. Si Tita Claudia. Walang kapantay pagdating sa pagluluto. At pupuntahan mo siya dahil kailangan ko ng tulong niya para maging successful ang gagawin kong venture sa catering business. Namataan na niya ang karinderya na madalas niyang kinainan tuwing pupunta siya roon sa Baguio. Malapit lang yon sa terminal ng bus na sinasakyan niya. Kaya hindi na siya nahihirapang maghanap ng makakainan kapag nagutom siya sa biyahe. Ilan lamang ang customer doon. Maaga pa naman kasi. At ang ibang pasahero ay hindi talaga kumakain pagbaba ng Baguio. Lumapit siya sa counter at sinilip ang mga putaheng naroroon. Nasa tabi naman niya si Dennis na matamang pinagmamasdan ang mga tinitignan niya. We could find a fine restaurant near here. Ganda, doon na lang tayo. Ikaw na lang kung gusto mo. Nagugutom na talaga ako eh. Tinawag niya ang babaeng nakatunganga kay Dennis. Isang order nga ng beef stick at tortang hipon, miss. At saka, kape na rin. Sir? Di ba kayo si Mr. Dennis Serrano? Yung nasa Billionaire Voice Club ng Philippine Stat? Oo, siya nga yun. Asar na sagot niya, sabay hawak sa braso ni Dennis. Siya nga pala, miss. Paki-cancel na lang ang order ko ha. Nawala na kasi ako ng gana. Kulang na lang ay kalad ka rin niya palabas si Dennis upang mailayo lang sa mga babaeng katulong sa karinderya na yon. Nang marinig kasi ng mga iyon, ang sinabi ng kasamahan ng mga ito, ay napansin niyang nagbabanta ng lumapit ang mga ito. Bakit parang ang dami naman yatang masyado nang nakakakilala sa akin? Tanong ni Dennis. Akala ko sa Maynila lang talaga nadidistribute ang kumpanyang iyon. Ni Joji. Ano naman sa palagay mo sa mga tao rito? Ignorante? Nagbabasa rin naman ang mga iyon kaya huwag ka na magtaka. Mainit yata ang ulo mo. Paano hindi iinit ang ulo ko? Nagugutom na nga ako. Pero mas inuuna mo pa yung babaeng yon sa karinderya na makipagkilala. Hindi ka nga customer nun eh. Anong hindi? Magtatanong na nga rin sana ako eh.
kung ano ang masarap na putahe roon, kaya lang bigla mo naman akong inilayo sa kanya. Biglang gumuhit. Ang pilyong ngiti sa mga labi nito. Inaakit na naman siya ng mga babae. Nagseselos ka na ba ng lagay na yan? Ikaw na lang kaya ang kainin ko. Aba, game. Bakit nga ba naghahamon pa siya ng ganong franing na isang ito? Tinalikuran na lamang niya ito bago siya maging kriminal. Subalit napigilan siya nito sa braso. Come on, ganda. Mukhang gutom ka na nga eh. Inilabas nito ang cellphone nito at may tinawagan na kung sino. Pakisundo kami rito sa istasyon ng Victorio Busliner. Okay, thanks. Sino yon? Sundo natin. Ang mga bodyguard mo? No. Tumawag na ang mga yon sa akin noong natutulog ka kanina. Sa Ilocos lang pala ang destinasyon nung lalaking pinalitan ko sa bus. Malamang na ngayon ay nasa Maynila na uli sila. Sino nga yung tinawagan mo? Sundo natin. Oh, ayan na pala. Parang gusto niyang masilaw nang tumambad sa paningin niya ang bagong-bago at napakakintab na itim na Mercedes-Benz. Magandang araw, Mr. Serrano. Bati ng uniforming chauffeur nang pagbuksan sila ng pinto. Nakapagpa-reserve na ho kami ng table for 2 sa paborito ninyong restaurant. Salamat, Selmo. Siya naman ang binalingan ng binata. Let's go, ganda. Gutom na rin ako. Aminado si Sophia na nagustuhan nga niya ang pagkain sa first class restaurant na pinagdalhan sa kanya ni Dennis. Nabusog na siya at ngayon ay kalmado na uli ang mga nerves niya. You are that rich? Tanong niya nang inihatid sila ng kanilang sundo sa terminal ng bus patungo sa Sagada. Ang sabi ko, ganito ka ba talaga kayaman? No wonder nakasama ka sa Billionaire Boys Club. Huwag mo masyadong intindihin yon. Habang kasama mo ko, I'm just plain old Dennis. Simple at makapalang muka. Napansin mo rin pala yon. Ikaw talaga ganda. Nakakain ka lang. Binabanatan mo na naman ako. Dapat siguro ay lagi kang ginugutom at nang hindi ka na pumapalag sa akin. If you can cope up with me, wag mo nang ituloy ang panliligaw mo. Yan naman ang hindi pwede. Alam mo namang, loyal ako sa'yo. Napailing na lamang siya. Wala pa siyang nakikilalang taong kasing garapal, kasing kulit, at kasing cute makipag-asaran sa kanya ng gaya nito. Mr. Serrano, narito na ho tayo sa Dangwa. Dito na ho yun, Dangwa Bus Station. Nilingon pala sila ng kanilang tsuper. Sir, nakaantabay na ang 2 helicopter sa Elite Hotel. Bakit hindi na lang ho yun ang gamitin ninyo patungo sa Sagada? Okay lang yon, sagot ni Dennis. Salamat na lang sa concern, Selmo. Ingat ka sa biyahe. Pagbaba nila ng cozy at komportableng sasakyan, ay napansin agad niyang kumunot ang noo ni Dennis kung pangit ang itsura ng istasyon, lalo na ang bus na sasakyan nila. Sigurado ka bang makakarating pa yan sa Sagada? Nag-aalalang tanong nito. Ang pagkakaalam ko ay rough road ang daraanan natin papunta roon. I have my doubt about those bus. Matibay ang mga yan. Kahit mukhang bibigay na, kumbaga, tried and tested na. Tayo na. At na makakuha tayo ng maganda-gandang pwesto. Wala pa tayong tiket. Lumingali nga ito sa paligid. Where are the ticket vote anyway? Hindi uso yan dito. Hinila na ya ito. Sa konduktor na tayo mismo magbabayad. Sa pinakalikuran na sila ng bus pumwesto, para kung sakaling magreklamo ito ay hindi sila maririnig ng driver. Baka kasi mainsulto pa ito at ibangga pa sila. What's the smell? Pabulong na tanong nito sa kanya. Halamang gamot at halamang ugat.
Ipinagpapalit ng mga yon ng mga katutubo ng Sagada sa mga taga Baguio. Takpan mo na lamang ang ilong mo kung hindi mo type ang amoy, ano? O kaya, tawagan mo na ang piloto mo at magpahatid ka na lamang sa Sagada. Mukhang ikinukonsidera nga nito ang suhestyon niyang yon. Gusto mong mag-chopper na tayo? Tanong nito. Hindi. Ikaw lang. I'll take the bus. Kung ganun, bakit mo ko pinasasakay sa chopper? Hindi ka naman pala sasama sa akin. Nakikita ko kasing hindi ka komportable rito. Dahil hindi ka sanay sumakay sa bus. You are right. Pero hindi naman kita pwedeng iwan dito. Tumago sa puso niya ang mga sinasabi nito. He was really serious about coming with her. Kahit pa nga hindi ito sanay sa mga nararanasan nito. Oh, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Wala. Subalit patuloy pa rin niyang pinagmamasdan ito. Totoo ba yung kulay ng mga mata mo? O may contact lens ka lang? Original yan. Naman ako yan sa tatay ko. Gray din ang kulay ng mga mata niya. Halo-halo na kasi ang lahi niya. May Pinoy, may French, may Irish, at may Italian. Ganon din si mama. Halo-halo rin. Hindi ko na tuloy alam kung ilang porsyento ang Pilipino sa akin eh. Ganun ba? Natawa siya. Para ka palang logo ng United Nation. You could say that. Hindi ka ba nahihirapan kapag itinatanong ka kung ano ang nationality mo? Hindi. Para sa akin, Pilipino ako. There's no doubt about that. Kaya pala marunong kang manligaw. Hey, I sense sarcasm in your words. Hindi mo ko masisisi kung medyo tagilid ang panliligaw ko. Sa Italy na kasi ako lumaki at doon na rin ako nagkaisip. Saka lang ako umuwi sa Pilipinas. Pagdating ko naman dito, babae na ang lumalapit sa akin kaya mas naging malabo ang pagkakataon kong matuto ng mga Pinoy style sa panliligaw. Ang haba ng paliwanag mo ah. Hindi ka ba napapagod? He leaned closer, and she could almost breathe in his masculine scent. Napaurong siya. Ngumisi ito. Ganda. Kailan ka ba maniniwala sa akin? Tanong nito. Never. But I like it. What? Your eyes, she said. I like it. Tila hindi ito makapaniwalang nagbigay siya ng positibong komento rito. Na-delay tuloy ang reaksyon nito. Really? Yeah. Kung ganon, bakit lagi mong gusto na naka-sunglasses ako? Doon na siya umayos ng upo dahil hindi niya maintindihan kung bakit sinasabi niya rito ang mga bagay na isinikreto lang niya sa sarili. Nadistra kasi ako tuwing kausap kita at nakatingin ako sa mga mata mo. Parang lagi mo kong inaakit. Ngunit kung kailan naman inaasahan na nakakapikong hirit nito sa mga ganong sitwasyon ay hindi niya alam. At saka naman ito tila na wala nang sasabihin. Napilitan tuloy siyang sulyapan nito. He had leaned his head backward against the rug cushion of their seat. He closed his eyes. Tulog na ba to? Hindi siya nakakatiyak dahil suot na naman ito ang sunglasses nito. She felt a bit relieved and a bit disappointed. Relieved dahil hindi na niya kailangang komprontahin ang panunukso nito. Gayong alam na nitong nananakit na ang mga mata niya rito. Disappointed din siya dahil wala siyang naririnig na anumang reaksyon tungkol sa mga inaamin niya. Inihilig na lamang niya ang ulo sa sandalan ng upuan. Gaya ng ginagawa niya. Saka ipinikit ang kanyang mga mata. Malayo-layo rin ang magiging biyahe nila kaya minabuti niyang umidlip na muna. Naramdaman ni Sophia ang may hinang tapik sa kanyang braso. Napakasarap ng kanyang tulog at hindi pa sana siya gigising kung hindi lang makulit ang nangiistorbong yun. Mukha ng konduktor ang namulatan niya. Pasensya na sa istorbo ma'am pero
Kailangan ko na hong kunin ang bayad ninyo ng mister ninyo. Mister? Noon lang niya napansin na malapad na din ang dibdib na pala ni Dennis. Doon siya natutulog. Tulog na tulog pa rin ito habang nakadantay sa kanyang balikat ang isang braso nito. Oo nga, mukha nga silang mag-asawa sa itsura nila. Napatuwid siya ng upo dahil upang magising na rin ito. What the... Nasa Sagada na ba tayo? Sir, wala pa ho. Pero kailangan ninyong magbayad. Bago pa niya makuha ang wallet sa kanyang backpack, ay nakapaglabas na ito ng buong 1,000 at yon ang ibinigay sa konduktor. Huwag mo na akong suklian, sabi nito. Sabay hatak uli sa kanya, pabalik sa malapad na dibdib nito. Pakigising na lamang ho kami ng misis ko kapag ka nasa Sagada na. Areglado, sir. Mabilis na sagot ng konduktor na abot yata hanggang tenga ang ngiti. Tinangka niyang bumangon pag-alis ng masayang konduktor, subalit pinigilan siya ng tila groggy pa rin si Dennis. Let just stay this way for a while, Sophia. Tila inaantok pang bulong nito. Nakakalimutan kong nasa bus lang tayo kapag ka nasa mga bisig kita ng ganito. Sophia, he had called her by her name. At last, at sa napakaganda ng dating niyon sa kanyang pandinig, hinayaan na niya ang sarili na mag-relax sa mga bisig nito. And she also liked the fast thumping sound of his heart. Para siyang ipinaghehele, lalo na nang sabayan nito yun ng mabining paghaplo sa kanyang likod. Nakakapagtaka na tila sumasabay sa tibok ng puso nito ang tibok ng kanyang puso. Pero hindi naman siya kinakabahan. She breathed in his musky scent once again as she drifted off to sleep. At dito na po natatapos ang ika-6 na kabanata ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.